Sama sa Buong Kapuluan, tatak alas 7:41 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Tatlo katao sugatan sa nangyaring inkwentro sa bypass operation sa bayan ng Raja Boyan, Maguindanao del Norte. RMN News. Headlines. Bagong warrant of arrest laban sa PDEA agent na sangkot sa umano'y grave coercion inilabas ng korte. Headlines. Umano'y scammer. Umano'y babaeng scammer wala pa sa kustodiya ng Cotabato City PNP. Headlines. Drug suspect arestado naman sa bypass ng Istasyon 3 sa MB Tamuntaka. Headlines. Panukalang centralized database para naman sa child services sa BARM inihain. Headlines. Delegasyon ng MOTC BARM lumahok sa Asia Tech Summit 2026 sa Singapore. Headlines. Samantalang yakap ng PhilHealth, malaking tulong para sa mga magsasaka ng Region 12. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita, ako si Radyoman Erwin Kabilbigan. At Radyoman Ebs Abang. Headlines. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita, mga kasama, naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 13 Cotabato City laban sa PDEA agent na si alias Ron kaugnay ng kasong grave coercion in relation to Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ang kinumpirma ni Atty. Asgar Mandal, Legal Counsel ng mga kasapi ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACOBAR, at ang babaeng biktima ng umano'y sextortion sa nasabing kaso. Batay sa dokumentong pirmado ni Presiding Judge Isnaira Ibrahim noong May 25, 2026, inatasan ng mga alagad ng batas na arestuhin ang akusado. May itinakdang 100,000 piso na piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng akusado batay sa nakasad sa mismong dokumento. That is true. We have faced several complaints. Napakadami namin kasong hinarap bago lumabas ito. And if we might remember, merong isang joint operation noong last year pa to, November 2025, kung saan ang RACOBAR kasama ang isang complainant. Nagkaroon ng joint operation ang RACOBAR pati ng Papatu in relation sa isang complaint ng isang babae, pangalan natin Sarah, kung saan itong babae na to ay lumapit dito. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nabatid na si alias Ron ay isang ahente mula sa PDEA na sangkot sa umano'y sextortion case na naunang ibinasura ng korte matapos itong ireklamo ng kanya umano'y biktima na si alias Sarah dito sa Cotabato City. Dahil sa pagpupursigi ay inilabas ng korte ang warrant of arrest laban sa naturang ahente dahil sa inulunsad na operasyon ng RACOBAR katuwang naman ng PNP Station No. 2. Ayon pa kay Atty. Mandal, na sa tulong-tulong ng bawat isa ay nakamit ang hustisya para sa higit kumulang 15 apektadong mga pulis. Namin hindi naintindihan yung kwento, kaya dinismiss yung naunang complaint, but we refiled the case. Same instant, unfortunately, parang nilabasan nga yata. And based on the document that was received by my office, labasan ng warrant of arrest itong si Mr. Casas. At that time, siya ay agent ng PDEA. I do not know kung anong status niya ngayon. Natirati, itong taong ito, sa pagkakalam namin, ay membro siya ng PDEA BARM. Kung bakit nagkaroon ng kasong grave coercion ay dahil doon sa insidente kung saan nagkaroon ng operasyon. Ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng operasyon? Itong si Mr. Casas, RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kinumpirma naman mga kasama ni Legal Counsel Attorney Asgar Mandal na na-dismiss na ang mga criminal case na isinampa ni Casas laban sa mga kasapi ng RACOBAR. Nauna na kasing ibinasura ng piskalya ang mga kasong isinampa laban sa ilang pulis na sangkot sa nasabing operasyon. Giit ng panig na niya na ang mga pulis ay tumugon lamang sa reklamo ni Sarah na umano'y biktima ng pagbabanta at panggigibit dahilan upang maisagawang operasyon na nagugat sa kaso. sila kung
kasi napakadami ng papel dito na hawak ko sa opisina. Napakadami. Sobra 10 yung elemento kasi joint operation ito from Raku Bar and the Papa 2. So nasa sobra 10 sila. Nasa 15 yata yung kinasuhan doon ng Mr. Casas na to. Pero lahat naman po na-dismiss na rin. Yun ang paniniwala natin. Lahat po na-dismiss and I was able to receive the dismissal of those cases. With respect doon sa paglabas ng warrant. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nilinaw din ng nasabing abogado na walang suspensyon ang inilabas at ipinataw sa mga PNP na kasapi ng Raku Bar dahil sa kasong ngunit malaking dungis ang isinampang kaso sa kanila ni alias Ron. Nagresulta na sabing kaso sa munoy pang-insulto ng taong bayan samantalang ginawa lamang ng mga pulis ang trabaho na kaatang sa kanila. Maliban dito, nasira din ang pangalan ng kanilang pamilya maging ang kanilang trabaho dahil sa maling interpretasyon na nag-viral na video na nagpapakilala o nagpapakita na binugbog nila ang naturang ahente ng PIDEA. Ginit pa ni Mandal na dapat managot ang nasabing akusado kung kaya't muli silang nagsampa ng kasong grave coercion laban dito na kagad namang kinatigan ng korte. Kung linawin yan, wala pong nilabas na suspension against the PNP, yung pinag-abugaduhan natin. Up until this period of time, wala silang nare-receive na any suspension order in relation to that November operation. But what is precise is that nagkaroon ng mansa yung kanilang mga pangalan. Ang mga RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 ng umaga mga kasama, sugatan naman ang 3 sibilyan matapos mauwi sa palitan ng putok ang bypass operation ng mga operatiba ng Radya Boyan Municipal Police Station kasama ang PIU, PDEU, MDS at Riyat Probar nitong Martes ng hapon sa Barangay Bacat, Radya Boyan, Maguindanao del Sur. Sinabi sa DXMY ni Police Captain Steffi Salanggit, tagapagsalita ng Probar. Target ng operasyon si alias Gabriel Dagandal at 5 nitong kasama na pawang nakatakas matapos umano nilang pagbabarilin ng mga otoridad pagdating ng operating troops sa lugar. Dahil sa presensya ng mga sibilyan, gumanti umano ng selective fire ang mga operatiba habang tumagal ng 5 hanggang 10 minuto ang palitan ng putok bago tumakas sa mga suspek patungo sa masukal na bahagi ng lugar. Po kayo mga madaling araw, mga bandang 5 umaga, May 20, 2026 po, mayroon pong naitalang shooting incident on sa loobang bahagi ng Purok Bonsai. RMN News, po natin Diretso. sa legitimate police operation po. Ito po ay natin ito sa mga receive natin sa mga series of IRs, information reports na na-receive po namin. We process po yung mga information and we nag-come back po kami ng pre-operational plan po para makakanta po itong legitimate police operation po namin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala, kabilang sa mga nasugatan naman ang isang Abdul Abidin, 19 anyos, na nagtamo ng Tagalo sa balikat, isang 17 anyos na binatilyo na tinamaan sa ulo ng kahoy at isang 16-year-old na nagtamo ng pinsala sa kanang balikat na agad namang isinugod sa pinakamalapit na pagkabutan. Na-recover sa lugar ang 6 na sachet ng pinaniwalaang shabu at isang granada. Pagkamat nakatakas sa mga sospek, ay may mga ebidensya naman na nakuha sa mismong kuta ng mga ito tulad ng high-powered firearms at short firearms. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang inihanda ang kaso laban sa mga ito. Takas po itong mga suspect natin pero nakakuha din naman po tayo ng mga evidence to prove po yung allegations na yung po na yung mga nakuha natin na information reports na nagbebenta sila ng droga po. Kasi po sir, meron po tayo nakakuha doon ng mga evidence. Po yung ibang nakuha po natin is nakakuha tayo ng isang granada. Bali ang na-encounter po natin is more or less 5 po armado po. And the target po natin is lang po natin sa yan po yung RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:51 ng umaga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, hindi galing sa mga pulis ang mga balang nakatama sa mga sibilyang nadamay sa nangyaring insidente sa bahagi ng Raja Boyan, Maguindanao del Sur. Ayon naman kay Proba spokesman Captain Steffi Salanggit, mula sa mga sospek ang tumawa sa tatlong mga sibilyan ayon pa sa opisyal, nang matugunan kasi ng mga sospek na para ang kanilang nakatransaksyon, agad silang nagpakawalan ng putok ng baril na nauwi sa ilang minutong inkwentro. Ito nga pong case conference ay pinag-attenda ng mga... Diretso Balitang Cotabato. Nangyari kasi yung mga personnel ng Raja Buwayan Municipal Police Station, kasama na yung MDS-PPO na PIU and PDEU, nagkandak po sila ng bypass operation noong May 26, 2026, mga alas 4 ng hapon. Naandito nga sa report natin na may tatlong civilian po kasi na nasugatan dahil doon sa nangyaring operation. Ito kasing tatlong ito, dalawa sa kanila ay minors, isang 16 years old, isang 17 years old, and yung isang victim natin 19 years old. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, kinumpirma naman ni PRO Bar spokesperson na Police Captain Steffi Salanggit ang pagdaraos ng case conference ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kasama ang Presidential Task Force on Media Security nitong May 26. Kinanap ito sa Pro Bar Lounge Camp Brigadier General Salipara Kipinatun para Maguindanao del Norte, kung saan tinalakay ang takbo ng investigasyon sa pamamaril sa mamamahayag na si Nestor Micator ng The Empire Radio Broadcasting Network. Matatanda na bandang alas 7 ng gabi, May 21, ang pamamaril sa 56 anyos na news anchor ay pauwi na kasama ang kanyang asawa sakay ng motorsiklo na binaril sa ulo si Micator ng dalawang hindi kilalang lalaki na sakay rin sa motorsiklo. Maliban sa pagiging kagawad ng media, ang biktima ay membro din ng lupon sa kanilang lugar. Case conference ay pinag-attenda ng mga representatives from the Presidential Task Force on Media Security. Galing pa po sila ng Luzon. Kasama po yung mga officials and investigators na rin from Maguindanao del Norte Police Provincial Office. Yung ating Provincial Director nagpunta rin dito kahapon, anong May 26, as well as yung Chief of Police ng Malidegao Municipal Police Station. Kasama na rin yung ating Acting Regional Director ng Police. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala, inalam na ng Presidential Task Force on Media Security kung bumuo ng task force na magpapabilis sa pag-iimbestiga sa krimen. Subalit ayon pa sa opisyal, hindi na kinakailangan dahil kaagad na natukoy ng mga otoridad ang suspect na kaagad ding sinampahan ng kaso. Ayon pa rito, tatlong mga suspect ay nadakip noon ng pulisya dahil sa illegal na droga na pinagdududahan ng mga ito na ang biktima nasa likod ng na kung saan yung biktima ay nagsilbing media witness. Hinihintay na lamang ngayon ng warrant of arrest na ilalabas ng korte upang tuluyan ng maaresto ang isa sa mga tinukoy ng sinampahan ng kaso. Noong 26, na ilahad doon sa mga representatives ng Presidential Task Force on Media Security kasi nga tinanong nila tayo if meron ba tayong kinandak na SATG or yung Special Investigation Task Group para dito sa ating case na ito, since siya ay isang member ng media. So hindi na natin yun kinandak dahil 2 days pa lang after noong incident ay na-identified na natin yung gunman. Noong 26 din, noong araw na yon, nag-file na sila ng case doon sa Provincial Prosecutor ng Midsayap sa North Cotabato. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:55 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa pagpapatuloy ng ating balitan mga kasama, ganap ng alas 7:56 ng umaga, arestado ng Police Station 3 Drug Enforcement Team ang lalaking drug runner makarang masakote sa bypass operation alas 4:20 kahapon sa bahagi ng Sinsuat Avenue, Barangay Mother Tamuntaka, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Chief Police Captain Cleby Kabutahe ang suspect na si alias Dato Marjuk, 31 anyos residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa transaksyon ang dalawang maliit na pakete na naglalaman ng ininalang shabu na may bigat 0.2 grams na nagkakalaga ng 1,360 pesos. Nabawi rin sa suspect ang isang improvised glass of tutor at 500 pesos bypass money. Nakakulong na sa Estasyon 3 ang suspect at maharap naman ito sa kasong paglabag sa RE 9165. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala sa dagdag ng mga balita, pinabulaanan ni Cotabato City Police Office PIO Police Lieutenant Rochelle Evangelista ang report na manoy naaresto na ang babaeng inireklamo dahil sa manoy panloko nito kung saan umabot sa higit 39 million pesos ang umunoy kanyang natangay. Ayon pa sa opisyal, nagtungo lamang umuno nito nakalipas na araw itong si Bainhar sa PNP Station 1 para ipablatter ang umunoy pagbabantang natanggap nito sa kanyang buhay. Ano pa, kanya-kanya kasing reklamong isinampa ng mga biktima nito sa kanyang transaksyon. Nilinaw naman ng pulisya na hindi pa ito ituturing na nasa kustodiya ng PNP at ang kanyang pagpunta sa estasyon ay voluntaryo lamang niya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 ng umaga mga kasama, kinitil ng isang pasyente ang sarili nitong buhay dahil sa hirap ng huminga sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ika-4 na palapag ng isang ospital sa Midsayap, North Cotabato. Ayon kay Midsayap MPS Chief Police Lieutenant Colonel Ray Salgado, bago ang insidente, dumaing pa ang biktima sa kanyang watcher na nahihirapan na itong huminga. Dahil dito mabilis na tumakbo ang watcher papunta sa nurse station upang humingi ng tulong. Subalit laking gulat na lamang nito nang sa kanyang pagbalik sa ward ay tumalon na ang kanyang pasyente. Ayon pa kay Salgado, sinubukan pang i-revive ng mga doktor ang biktima, subalit pumanaw din ito. Clinic and the Hospital Incorporated sa poblasyon po ng Midsayap. Na yun nga po, allegedly may nahulog doon sa 4th floor. Agad naman po responde yung pinakamalapit nating patroller. So accordingly nga po, itong pasyente natin, bago po yung mangyari, kausap po ito yung kanyang kapatid na nagbabantay at nagrereklamo po ng hirap ng paghinga. Yun po, tapos masama talaga daw masyado yung pakiramdam. Nung tumakbo na yung kapatid para humingi siya na ng tulong dun sa mga nurse o hospital staff, bigla na lang po itong tumalon dun mismo sa bintana sa 4th floor. Re-revive pa sana. Kaya lang binawian din po ng buhay po siya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nilinaw din ni Salgado na hindi nahulog ang biktima kundi tumalon mula sa bintana ng 4th floor ng ospital kung saan ito admitted. May iniindang karamdaman sa kanyang respiratory system ang lalaking pasyente ayon pa sa opisyal. Lalaki po sir, admitted. Respiratory problems po sir. Mga 8:55 p.m. Yun po yung recorded time po namin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Impunto alas 8 ng umaga mga kasama, nagbigay naman ng karangalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dalawang batang atleta matapos masungkit ang medalya sa ginanap na 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Batay sa report, nagwagi si Fatma Hafsa Karimbaran ng bronze medal sa Karatido 10-12 years old girls Komite category. Habang nakamit naman ni JC Miguel Andres ang silver medal sa shot put elementary boys category.
Itinuring na malaking tagumpay ang kanilang naging performance laban sa mga atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging mahalagang bahagi din ng umano'y kanilang paghahanda ang suporta at gabay ng kanilang mga coach na sina Sofia Sani at Muhammad Aratuk. Patuloy naman na ipinagmamalaki ng BARM delegation ang husay at dedikasyon ng kanilang mga atleta sa pambansang palaro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag natin mga balita mga kasama ngayong umaga sinusulong ngayon ng Bangsamoro Region ng isang digital system na magsasama ng child records mula sa iba't ibang government agencies para sa mas epesyenteng serbisyo ng mga bata. Ang BTA Parliament Bill number 452 na inihain ni Dr. Hashimidi Langgalen ay naglalayong itatag ang Bangsamoro Children's Information Office at ang Bangsamoro Children's Integrated Database System bilang isang plataforma para sa pamamahala ng datos ukol sa kapakanan ng mga bata sa riyon. Layo ng inisyatiba na pagsamasamahin ang datos mula sa iba't ibang ministries na nagbibigay ng serbisyo para sa mga bata sa farm. Binanggit pa sa explanatory note na isa sa pangunahing suliranin sa paghatid ng serbisyo ang watak-watak na records dahilan upang hindi ganap na makita ng mga ahensya ang pangangailangan at kasaysayan ng isang bata sa iba't ibang mga programa. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:02 ng umaga mga kasama, dumalo ang Ministry of Transportation and Communication o MOTC BARM sa Asia Tech Summit 2026 na ginanap sa Singapore Expo bilang bahagi ng mga akbang ng Bangsamoro Government para sa pagpapaunlad ng telecommunications sector. Pinangunahan ni Minister Termize Masahud ang delegasyon na lumahok sa kaganapan na naglalayong ding palakasin ang digital connectivity sa rehiyon. Nagbigay ang summit ng direktang exposure sa delegasyon ng MOTC partikular sa mga tauhan ng Bangsamoro Telecommunications Commission o BTC sa international benchmarks at best practices hinggil sa satellite at middle mile connectivity frameworks. Binigyan din ni Minister Masahud ang kahalaga ng international engagement sa pagsusulong ng digital transformation agenda ng rehiyon at sinasabing nakakatulong ang mga ganitong inisyatiba sa pagpapalakas ng connectivity, modernisasyon ng telecommunication services at pagtataguyod ng inclusive technological growth sa BARMM. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. At bilang panghuling balita, kinilala ng Department of Agrarian Reforms 12 ang malaking ambag ng programang yakap ng PhilHealth sa pangalaga sa kalusugan ng mga magsasaka sa riyon. Ayon kay DART12 Supervising Agrarian Reform Program Officer Jasmine Isradin Trihana Linzo, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na serbisyong pangkalusugan para sa mga magsasakang araw-araw na nagsisikap upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Sa pamagitan ng yawan ng kalusugan, program o yakap, mas mapapalapit ang libreng konsultasyon, laboratory test, gamot at iba pang pangunahing serbisyong medikal sa mga benepisyaryo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:04 ng umaga mga kasama, sa mga viewers natin, good morning ho sa inyo. Si Norma Uto, magandang umaga rin kay Dick Di Patuan, si Jimboy Antonio Unutan, Morning. Mads Ambag, Sempa Coronado, Arniel Sema, Mike Kapagitan, si Jomer Salarda, Amadan Lumpan, Said Wahab, Abo Norsida Sabandal, Tulumbay Mamadali, Dalam Sumimba, Junrel Singkuya, si Abs Ali Zakaria, Dato Kens Buka at si Michael Dizon. Good morning po. At sumunyong kalpo ng ating balitaan sa kala po ng mga kasama natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Julie Mapalaw. Sa Master Control Digital, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami tagapagbalita, Radyoman Eb Sabang. Huwag din po kayong alis mga kasama. Susunod ng Doka na ba to? Kasama dyan si Radyoman Ma'am Daisy Mangod at Radyoman MPMH Minister Dr. Kadil Jojo Sinulinding Jr. Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. This news